Iga, nagka-landslide sa San Vicente, Palawan matapos ang ilang araw na pag-ulan. Ilang bahagi naman ng Mindanao ang patuloy na nakararanas ng baha. Darito ang unang balita. Try natin i-zoom. Hanggang bewang ang baha na naranasan sa barangay poblasyon sa Tantangan, South Cotabato. Ang tubig, mabilis pa ang agos. Pinasok na nito ang mga bahay roon. Sa National Highway, ilang motorista ang sumuong sa kalsada kahit may baha. Ganyan din ang naranasan sa Coronadal City. Mabagal ang daloy ng trapiko dahil sa tubig sa kalsada. Halos zero visibility na rin doon sa lakas ng ulan. Pinahari ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat kasunod ng matinding pag-ulan. Ayon sa mga taga roon, umapaw ang tubig mula sa sapa kaya nagkatubig sa kalsada. Naputol naman ang tulay sa Barangay Tapian sa Datuo din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kasunod yan ng malakas na pag-ulan at pagragasa ng tubig doon. Pahirapan tuloy ang mga pagtawid ng mga residente. Pinaimbestigahan na ito ng lokal na pamahalaan dahil sa mali umanong disenyo ng tulay. Nabuwal ang isang puno sa Holo Sulu sa gitna ng malakas na ulan. Nabagsakan nito ang 2 bahay at isang tindahan. Nadamay rin ang isang poste ng kuryente. Inaalam pa kung may nasaktan sa aksidente. Stranded naman ang mga motorista sa San Vicente, Palawan dahil sa pagguho ng lupa. Ang laki, oh my God. Lagi atras tayo. Halos 4 na oras daw naipit sa trapiko ang mga motorista dahil sa umambalang na lupa sa kalsada sa Barangay Port Barton. Kalaunay nadaanan na rin ang kalahati ng kalsada matapos magsagawa ng clearing operations. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nagdulot ng pag-ulan sa Mindanao at Palawan. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.